Pinagpalang gabi po mga kapatid and welcome po sa ating midweek service. At isang bagong series na naman po sa buwan ng July ang ating pong pag-uusapan. So bago po ang lahat, kamusta po ba kayo? Kapag po may nagtatanong nga sa atin sa panahon ngayon ng tanong na yan ng kamusta po, madalas ang sinasagot sa atin, di ba? Ang madalas sa ating narinig, eto, busy, daming ginagawa. And you know what? That question or that word, that answer, busyness, ay para pong nagiging badge of honor na. No? Parang talagang super tayo eh. Parang antindi natin pag busy ho tayo, di po ba? Na feeling natin mas busy tayo, mas productive. Na mas productive tayo, mas successful. At pag mas successful tayo, mas important, mas may value tayo. Yun ang feeling natin o feeling ng tao sa panahon po ngayon. Pero totoo kaya yun? Tayo po kasi ngayon ay nabubuhay po sa isang mundo na laging nagmamadali, no? Ang daming instant, no? Dahil po minsan madalas may deadlines, meron po mga bills, may mga responsibilities at meron din po mga expectations sa atin. Kaya naman sa dami ng mga bagay na yan, kabisihan na yan, hindi lang po katawan yung napapagod sa atin. Marami sa atin napapagod din po yung isip, yung puso at yung kaluluwa. Ang nakakalungkot, marami pong tao yung marunong magtrabaho pero hindi na po marunong magpahinga. So, ikaw ba yon, kapatid? Yung trabaho, gawa ng gawa, no? Marami din, aral ng aral, basta kilos ang kilos, pero hindi na marunong magpahinga. Pero alam niyo po, yung pagpapahinga o yung rest ay hindi po invention niya ng tao, hindi po yan luho. Ito po ay idea ng Diyos. Bago pa ho magkaroon ng kasalanan, bago pa ho ibigay yung 10 utos, at bago pa magkaroon ng bansang Israel, tinakda na po ng Diyos yung Sabbath o yung rest, yung pagpapahinga bilang parte po ng design ng buhay nating mga tao. Kaya naman po mga kapatid, for the next 5 Wednesdays, pag-aaralan po natin ang ibig sabihin ng tunay na pahinga ayon sa salita ng Diyos. Hindi po ito tungkol sa pagiging tamad o kaya pag-iwas po sa responsibilities. Ito po ay tungkol sa pamumuhay sa disenyo ng biyaya ng Diyos sa atin. That we are working from rest, mula sa kapahingahan ng Diyos, tayo po ay kumikilos, tayo po ay gumagawa mula doon sa kapahingahan. Hindi ho tayo basta magtatrabaho o kumikilos o gumagawa para makapagpahinga po. Nga po pala, this topic ho, ang ating series ay para sa mga may ginagawa. Okay? Ang kapahingahan po ay regalo sa mga may ginagawa. At ito po ay regalo naman din talaga, totoo lang, kahit wala kang ginagawa, ito po ay para ho sa lahat sa atin. So, ang series po natin ay magsisimula ho sa Genesis chapter 2, kung saan makikita po natin ang unang regalong binigay ng Diyos sa tao ay hindi naman talaga ministry. Hindi ho basta pagkilos o paggawa, pero pagpapahinga sa kanya pong presensya. Ang dalangin ko na sa pagtatapos po ng series na ito, hindi lang po tayo matutong mag-rest, kundi matutunan nating magtiwala sa Diyos na siyang nagbibigay ng tunay na kapahingahan. Ang maunawaan natin para saan ba ang pagpapahinga, at again, matutunan natin ang kahalagahan po nito. So mga kapatid, welcome sa ating pong series for the whole month of July entitled The Sacred Pause, The Sabbath for the Rest of Us. Tayo pong lahat ay pumikit. Aming Panginoong Diyos, salamat po sa napakagandang aming pag-aaralan, ang regalo ng kapahingahan, the Sabbath, the rest that comes from you. Lord, sa dami ng kapaguran sa mundo, kabigatan, O Diyos, sa dami, Lord God, ng pinapasan ng mga tao, ikaw po ay nag-create ng isang napakagandang regalo. Yun ay ang kapahingahan. At unawaan namin, Lord, bakit mo to binigay? Para saan po ito? At kami man din, Lord God, ma-honor ka namin by doing this in a right way, Lord God. Samahan mo po kami. Ikaw po ang siyang maitaas, Lord God, at mapapurihan sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa panahon ho ngayon, again, sa sobrang busy ho ng karamihan, madalas ho feeling natin kapag nagpahinga ka, no? Pag medyo tumigil ka, parang nakaka-guilty ba? No, kapag wala kang ginagawa, parang nakakahiya kasi lahat may ginagawa. No, kapag nag-leave ka nga sa trabaho, iniisip ng marami, tinatamad ka lang. Kapag hindi ka productive, feeling mo wala kang kwenta, wala kang saysay. We are living in a world na addicted sa pressure.
gustong-gusto po ng pressure sa trabaho, no? May pressure din sa negosyo, may pressure even sa ministry, may pressure sa social media, sa eskwelahan, even sa family may pressure. May pressure na maging successful, marami ho yan. Nape-pressure na kailangan maging successful o merong marating pagdating ng 30 years old, 40 years old. Nakaka-pressure, di ba? Nape-pressure maging financially stable. Marami rin pong nape-pressure na maging perfect na parent. At may mga nape-pressure din po na maging super perfect Christians. So lahat ng pressure na yan, lahat tayo nagkukumahog, lahat tayo ginagawa yung makaya natin, nagpapagal tayo. At mostly ang resulta, we are physically exhausted. We are emotionally drained. We are mentally anxious. And we are spiritually empty. Ayon po sa World Health Organization, ang burnout po ngayon ay nire-recognize bilang isang occupational phenomenon. Ibig po sabihin, isa po itong normal na kalagayan o isa po itong nangyayari sa panahon na tayo daw po ay wala nang ginawa, kundi gumawa. Nangyayari po yung burnout. Marami pong pag-aaral na nagsasabi na ang chronic stress, or di ba po when we say chronic stress, ito po yung stress na lagi na lang nandyan. Yung parang hindi na natapos-tapos yung stress, lagi na lang nai-stress. So yung chronic stress daw po ay konektado sa napakaraming sakit. Nandiyan yung hypertension, nandiyan yung diabetes, nandiyan yung depression, even insomnia, heart disease, anxiety, even obesity, pataba ng pataba, di po ba? At maging dementia o yung matinding pagkawala ng memorya. Hindi lang po katawan yung napapagod, mga kapatid, pati rin po yung kaluluwa natin. At ang nakakalungkot, marami pong Kristiyano ang namumuhay na parang walang Diyos na nagdisenyo ng pahinga. Busy tayo para kay Lord. Praise the Lord. Pero wala na tayong panahon talaga para sa Kanya. We are so busy with Him in His ministry, pero wala tayong panahon na mapahinga sa Kanyang presensya. Pero bago pa man magkaroon ng kasalanan, again, bago pa magkaroon ng trabaho, ng hirap, bago pa lahat magkaroon ng mga deadlines, bago pa magkaroon ng stress, may ginawa na po ang Diyos. Ano ang ginawa ni Lord? God rested. Nagpahinga po siya. He rested. He is the author of rest. Siya ang Panginoon ng pagpapahinga. Siya ang Diyos ng kapahingahan. Hindi dahil po napagod si God, kundi dahil gusto po niyang ituro yung rhythm ng buhay. At doon nagsisimula po ang Sabbath. Hindi po ito tungkol sa isang araw. Hindi po ito tungkol sa mga Sabadista. Ito po ay tungkol sa isang paraan ng pamumuhay na dinisenyo ng Diyos para po sa atin. Kung bakit po natin sinasabing this is God's design, para po maunawaan natin na kapag tayo po ay nabuhay ng hindi ayon sa kung paano tayo dinisenyo ng Diyos, talagang nandyan po lahat ng hirap, mga kapatid. But, nagbigay po ang Diyos ng isang napakagandang regalo at uri ng pamumuhay, disenyo sa atin, upang ito po ay sundan natin. And so, mga kapatid, nung unang likhain ng Diyos ang lahat, in Genesis chapter 1, makikita po natin kung ano-ano ba yung ginawa ni Lord, kung ano ba yung mga create ni Lord. Mababasa natin sa Genesis chapter 1. Pagdating po ng Genesis chapter 2, ito naman po ay magsisimula na sabihin sa atin kung paano in-enjoy ni Lord yung mga creation niya. Okay? So, hindi lang siya nag-create, in-enjoy niya po yung kanya pong creation. Yung creation narrative po ay may napakagandang pagkakakwento at pagkakasulat. Dahil for 6 days, paulit-ulit po yung phrase na, and there was evening and there was morning. May gabi at may umaga. Kung mababasa po natin yan sa 6 na araw ng creation. Pero pagdating po ng 7th day, wala ka nang mababasang ganun. Bakit? Because the 7th day is meant to continue. Wala nang katapusan yun eh. Bakit? Para saan ba ang 7th day? 7th day is about rest. And God was inviting all of us na mabuhay sa Kanya pong kapahingahan. Ang unang araw hanggang 6 na araw may katapusan yan. Ang 7th day, hindi niya sinabing there was morning and there was evening. No, continuous cycle po siya na dapat tayo po ay lagi na mabuhay sa kapahingahan na pinagkaloob ng Diyos sa atin. And so let us read our passage po in Genesis chapter 2 verses 1 to 3.
Ang sabi po dyan, thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. By the seventh day, God has finished the work He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. Then God blessed the seventh day and made it holy, because on it He rested from all the work of creating that He had done. Hindi po tayo ginawa ni God para maging ma-pressure ng ma-pressure or laging mahirapan sa pagtatrabaho, paggawa. Ang disenyo po sa atin is to work from a place of rest. Ang kumilos, ang gumawa mula sa kapahingahan na meron siya sa Kanya. Hindi yung nagtatrabaho tayo o gawa tayo ng gawa para lang later on makapagpahinga tayo, magpapagod tayo para makapagpahinga. Hindi po. Dahil hindi po create ni Lord yung rest dahil napagod siya. So rest is not just about, or it's really not about napagod ka kaya kailangan mo magpahinga. And so, makikita po natin bakit ang pag-uusapan natin nga po pala sa gabi na ito, ang title ay Resting is Blessing. Bakit resting is blessing? Bakit blessing ang resting? At nakikita po natin yan sa ating pong binasa. Isang pagpapala ang pagpapahinga sa kanyang presensya. Number 1, God finished His work. In verses 1 to 2, as sabi po dyan, thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. Natapos ni Lord lahat. By the seventh day, God has finished the work He had been doing. Si Lord po tumapos ng kanyang trabaho. At napakagandang word po nun finished. Sa Hebrew word kala, meaning completed, accomplished, brought to fulfillment, at wala pong kulang. Imagine mo to, kapatid 6 days ng creation, nandyan yung light, nandyan yung sky, nandyan yung land, nandyan yung plants, the sun and the moon and the stars, nandyan yung mga hayop at nandyan yung tao. Kumpleto po lahat. At ang sabi ni Lord, it is very good. Ang ganda ng creation niya. Hindi siya nag-overtime. Hindi po nagdagdag ng 8 days si Lord para gumawa. Hindi po siya naghabol ng deadline. Hindi po siya nagpanic. Hindi siya toxic na perfectionist. When God said, finished, nung sinabi niya yun, totoong tapos po yung ginawa niya. At alam niyo po, napaka-importante po na maobserbahan po natin ito mga kapatid. Hindi po natapos yung trabaho ng Diyos dahil napagod po siya. Hindi niya sinabing, pagod na ako, okay na to. Hindi niya ganun sinabi yun Natapos po siya sa paggawa dahil nakita niyang maganda at sapat at enough, kompleto yung kanyang ginawa. So what can we learn from this? Madalas po sa atin, hindi tayo marunong tumigil. Aminin natin sa hindi. No? Gusto natin may ginagawa. No? Hindi dahil hindi tayo marunong tumigil, hindi dahil sa maraming pang dapat gawin. Kundi, the truth is, unconsciously, pakiramdam natin hindi pa enough. May kulang pa. Meron pang pwedeng gawin. Lagi tayong ganun, hindi pa enough. Bigyan kita ng example, kapatid. Merong isang architect, na ilang taon niya nang ginagawa yung bahay niya, pinagaganda niya. And tuwing matatapos yung kanyang plano dun sa bahay, may kasunod, meron siyang babaguhin ulit, meron siyang i-adjust, meron siyang idadagdag, hanggang sa lumipas na po yung 10 taon, hindi pa po niya natitirahan yung bahay niya. Bakit? Hindi naman dahil pangit yung bahay niya. Actually, ang ganda ng bahay niya. The reason is that hindi siya marunong magsabing tapos na. It is finished. Alam niyo po, maraming taong ganyan. Hindi lang dito sa kwento ng bahay at ng arkitekto, pati sa mismong buhay natin. Marami pong tao, and even Christians, hindi marunong tumigil. Laging may hassle, laging may ginagawa, laging may sideline, may overtime, especially sa mga naglilingkod, sa church, lagi tayong may ginagawa. Pero humahanap pa tayo ibang gagawin, may sideline pa, May minsan nag-overtime pa tayo, meron pa tayong extra project, May bago pa tayong pinagtutuunan ng pansin, may bago tayong target. Hindi po masama ang maging masipag, kapatid. Gusto ni Lord ang masipag. Ang problema, kapag hindi ka na marunong magsabi ng it is finished, it is enough. Sabi po ni Solomon in Ecclesiastes chapter 3,
that each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. Remember that, to find satisfaction in all their toil. This is the gift from God, of God. Ang Diyos po ay hindi lang basta nag-glorify sa ating mga ginagawa. Yes, natutuwa ang Panginoon. But God is also glorified kapag tinatanggap po natin ang mga bagay, kaloob niya, ang blessing niya, o ang mga bagay na nasa harapan natin ng may contentment, kapatid. Kung si Lord natutong marunong, ang Panginoon marunong huminto, marunong makontento at magpahinga, at sabihin ang ganda, bakit tayo natin magawa po yun, mga kapatid? Bakit kaya? Maybe there is uncontentment, discontentment po sa atin. Napakamaganda naman po na pinipilit ating mapaganda ang mga ginagawa natin. But there are times na ang Panginoon mismo ay nagbigay sa atin ng isang example na dapat makontento tayo. May mga moment na we give our best and we think, no, na mukhang hindi pa enough. But alam mo, kapatid, sa panahon na hindi na natin maabot yung satisfaction na yun, at makita na natin na si Lord na yung magbigay ng satisfaction sa atin. Gagawin natin yung best natin, then we will stop. We will say, this is enough. Ginawa mo yung best mo. At ano man yung nangyari, ano man yung nag-produce mo, ano man yung nagawa mo, hayaan mong pagpalain yun ng Panginoon and maging kontento ka doon, kapatid. Dahil meron ding panahon to stop and to say, and to pause, and to say, this is beautiful. It is enough. Number 2, bakit blessing ang resting? Because God rested. Mismo ang Panginoon nagpahinga. In verse 2, on 7th day, He rested from all His work. Isa ho, ito sa pinaka-misunderstood na verse. Maraming pong tao ang hindi ho maunawaan ito or maraming mali ang pagkakaunawa dito. The word rest in Hebrew is Shabbat, meaning po to cease, huminto, to stop, to desist. Hindi po ibig sabihin na pagod si Lord. In Isaiah 40:28, the Lord is everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary. Hindi po mapapagod ang Diyos. So bakit siya nagpahinga? Because God stopped creating. Anong ginawa ni Lord? He enjoyed. In-enjoy niya yung creation niya. He delighted sa kanyang creation. And God celebrated po sa kanyang ginawa, sa kanyang nilikha. Noong unang panahon po, no, yung mga pagan celebration stories, no, pagan creation stories, meron, syempre, maraming Diyos-Diyosan, ang mga pagano. So, meron din silang kanya-kanya nilang istorya ng creation. At sa kanila pong story of creation, yung mga Diyos-Diyosan daw po nila, create yung mga tao, para yung mga tao yung magtatrabaho para sa Diyos. Okay? Para sa kanilang Diyos-Diyosan. Pero kakaiba ho sa ating mga Kristiyano. Baliktad ho. Ang ating Diyos ang unang trumabaho. And then, pinasok niya yung tao. Kailan? Nung kumpleto na yung kanyang ginawa. At napakagandang larawan po ito ng biyaya ng Diyos. Hindi po sinabi ni God kay Adan, o Adan, magtrabaho ka muna dyan, tas tsaka kita pagpapahingahin. Hindi po. Hindi niya sinabing magtrabaho ka ng 6 days muna, tsaka kita pagpapahingahin. Why? Okay? Ano po yung first full day ni Adam? Kung titigyan po natin doon, disclaimer po, no? Hindi natin sinabi na huwag kang magtrabaho, huwag kang gumawa for 6 days. Hindi po. Pero meron po tayong gustong ipakita dito. That the first full day ni Adam, ginawa siya ng 6th day, pero hindi naman siya buong araw ng 6th day eh. The first full day ni Adam ay yung ika-7th day. His first full day, anong ginawa niya? Wala siyang ginawa, kundi ang magpahinga sa presensya ng Panginoon. To rest with God. Imagine mo yon. Hindi nagsimula yung tao sa trabaho o paggawa. Nagsimula siya sa fellowship sa Panginoon. At napakagandang gospel picture nito, mga kapatid. Why? Hindi tayo gumagawa para tanggapin tayo ng Diyos. Hindi tayo gumagawa para mahalin tayo ng Diyos. Tinanggap muna niya tayo. Dinala sa Kanya to have a fellowship with Him. Pinagpahinga sa lahat ng kapaguran at kabigatan ng kasalanan. Siya muna ang trumabaho. At nung time na tinanggap niya tayo, siya natin nakita na tayo ay maglilingkod at gagawa sa Kanya. Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, kung familiar tayo dyan, di ba ako ang sabi doon, for it is by grace you have been saved through faith.
Later part, ang sabi po, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Saved by grace, then created for good works. Nauna ang biyaya, sumunod ang paggawa. Grace first, work second, kapatid. Kapag bumibili ka ng bagong cellphone o kaya gadget, di po ba? Hindi ko alam po sa inyo, no? Pero anong una nyo ginagawa? Ang ginagawa nyo po ba is ginagamit nyo agad para hanggang malobat siya? Actually, hindi po. Ang utos po, most of the time sa mga gadgets po, you charge it first. Cellphone o iba pang mga gadget, charge mo muna yan. Why? Because power comes before performance. Nga lang, sa panahon natin ngayon, baliktad, performance muna, tsaka na yung power. Kaya nangyari na de-drain tayo. Or minsan, performance lang, act lang ng act, at wala nang resting. Kaya nauubos. Kapatid, listen to this. Kapag hindi ka marunong magpahinga, unti-unti kang magiging makina. Pero hindi naman makina ang nilikha ng Diyos, tao. Actually, ang makina nga, napagpapahinga pa eh. Ang rest ay hindi pagpapakita ng kahinaan, kundi ito ay God's wisdom. Marami po sa atin, ayaw nating magpahinga. Totoo lang. Isip tayo ng isip, di ba? Gawa tayo ng gawa. At feeling natin, ang weak natin pag huminto tayo, pag binitawan natin yung ginagawa natin, feeling natin parang hina natin. Hindi po. Ang pagpapahinga ho, ang paghinto, ang resting, ay hindi ho pagpapakita ng kahinaan. This is God's wisdom. Why? Because God rested. God authored rest. At siya mismo po ay nagpahinga po. At iniimbitahan niya tayo na magpahinga rin sa kanyang presensya. And that's why resting is a blessing. Pangatlong bagay po mga kapatid, God blessed the seventh day. Ang ikapitong araw, pinagpala ho yan ng Panginoon. In verse 3, Then God blessed the seventh day and made it holy. Kung mapapansin po ninyo, sa 6 na araw, pinagpala ho ng Diyos lahat ng bagay. Pero on the seventh day, ang pinagpala ng Diyos, hindi na living things. Hindi na hayop, hindi tao, hindi mga halaman, hindi mga stars, at kung ano pa man. Ang pinagpala niya, oras. Hindi object, hindi matter. Hindi building, kundi oras. A time, a day. Ano ba ibig sabihin ng blessing? Ang pagpapala po, it means God's favor. It's fruitfulness. It's about life. It's about joy and abundance. Ang pinakaunang tinawag ni Lord na holy, take note of this, ang pinakaunang tinawag ni Lord na holy ay hindi temple. Hindi din po altar. Hindi isang bundok. Hindi grupo ng tao, no. Time. And think about that. Bago pa magkaroon ng awitan, pag-aawitan, tugtugan sa mga church buildings, meron na pong worship nung nagpahinga ang Diyos. Doon sa resting, sa presensya ng Diyos, may worship na po. Doon sa salitang resting, may worship na po. Sa ancient Israel po, mga kapatid, no, alam po nilang lahat na ang oras ay, ang nagmamay-ari ng oras ay ang Diyos. Time belong to God. Ang Sabat po ay nagpapaalala sa kanila, ang salitang Sabat po ay nagpapaalala sa kanila na ang Diyos ang nagmamay-ari ng oras. Kapatid, hindi po tayo ang nagmamay-ari ng oras at ng schedules natin. Si Lord po. And that's why ang tanong po sa gabi na ito, sino nagmamay-ari ng oras mo? Sino nagmamay-ari ng kalendaryo mo at ng schedule mo? Puno ba siya ng schedule sa trabaho? Ang nagmamay-ari ba niyan, boss mo? Isang tawag lang? Doon ka na? Negosyo? Trabaho? Kliyente? Or even ministry? Ang asawa mo kaya, yung hobbies, barkada, na sa lahat the moment na tignan mo yung kalendaryo mo, punong-puno, puro sa kanila. Sila ba ang may-ari? O si Lord ang may-ari ng kalendaryo at ng oras mo? Ang sabi ko ng psalmist, walang kabuluhan ang paggising ng maaga at pagtulog ng gabing-gabi na. Yan no, wala raw kabuluhan ang paggising ng maaga at pagtulog ng late, yung nagpupuyat, na sa pagtatrabaho. Gabing-gabi na sa pagtatrabaho para may makain.
Dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng mga pangangailangan ng kanyang mga minamahal, kahit sila'y natutulog. Kapatid, wala raw silbi. Bakit sinasabi ni Lord to? Sasayangan mo yung oras mo sa... Hindi na sasayang oras pagtatrabaho. Pero kung ang buong araw mo ay puro paggawa, puro gawa ang ginawa mo at wala ka ng pahinga, yun ang gusto niyang sabihin dito. Nonsense. We are not honoring God sa puro gawa. But God is honored when you rest, kapatid. Alam niyo po ba na ang pagtulog ay isang act of trust? Isang hustong gawain ng pagtitiwala. Bakit? Kasi po, pagtulog ka, di ba po? Pagtulog ka, wala kang control sa lahat sa mga nangyayari. It is as if you are telling God na, Lord, wala po akong control sa lahat. Tiwala po ako na babantayan mo ko, gagabayan mo ko, yung bahay namin magiging safe. Sleep is an act of trust, kapatid. Kaya yung mga gustong-gustong nagpupuyat o gustong-gustong kulang yung tulog, kapatid, I wanna tell you, if you want to honor God, kumpletuhin mo yung tulog, kumpletuhin mo yung pahinga. Kasi si Lord ako ang nag-bless noon. At sabi ni Lord, rest is holy. So magpahinga. Pwede mo bang i-type dyan, o itag mo yung kakilala mo, lagay mo, magpahinga ka naman. Di ba? Halimbawa, ilagay mo dito, o brother, ganito, sister, ganito, magpahinga ka. Parang awa mo na. Okay? Sleep is an act of trust. And this leads us to our fourth point, mga kapatid. Sabbath is an act of faith. Ito po ang pinaka-challenging. Bakit mga tao na nahihirapan magpahinga? Kasi po, resting requires trust. Kapag nagpahinga ka, parang sinasabi mo, Lord, kahit hindi po ako gumalaw o kahit huminto ako ngayon, kahit bitawan ko ito, ikaw ay kikilos at kikilos pa rin. Maraming pong ganyan, no? Maraming pong ganyan na nahihirapan, na mag-pause, mag-stop, sandali. Kahit sa ating mga Kristiyano, lalo na nga po sa ating mga nasa ministry, bakit ayaw magpahinga? Whether we admit it or not, mga kapatid, may mga times po, unconsciously, may mga times na akala natin nakasalalay sa atin yung ministry. Hindi po. Minsan iniisip natin na pag hindi tayo nandyan, pag wala tayo dyan, pag hindi tayo kumikilos dyan, baka kung ano na mangyari. Hindi po. Alam niyo po, ang ganda ng presentation ng Book of Exodus. Kung naalala niyo po, ang mga Israelita po, pinag-gather sila ni Lord ng mana, nakakainin nila sa pang-araw-araw. For 6 days, mag-gather sila. Pero hihinto sila sa pag-gather on the 7th day. Bakit po? Kasi si Lord na yung magpo-provide sa kanila sa pang-7th. Ang gagawin lang nila ay mag-rest, magpahinga sa Kanya. Rest is about dependence on God, kapatid. Kapag gawa ka ng gawa at ayaw mong magpahinga, ayaw mong huminto saglit para i-recharge yung sarili mo, you are not honoring God. Kahit sabihin natin, ang sipag mo na ministry, ikaw lagi, di ba? Ikaw lagi nandiyan, wala ka ng puknat, lagi kang may schedule. Nakakatuwa sa mata ng tao. Pero kapag tayo po ay ganun at hindi na tayo nagpapahinga, we are not actually honoring God and glorifying the Lord. Why? Kasi yung pagpapahinga na ginawa niyang banal, ginawa niyang sagrado at pinahalagahan ng Diyos na iniregalo sa atin, sinasabi natin ayaw natin nun. May mga moment na kailangan nating bitawan yung ginagawa natin at magpahinga. Magpahinga para makinig kay Lord, magpahinga para ma-recharge tayo yung isip natin, yung puso natin, yung kaluluwa natin, at yung ating katawan. Ang dikta ng generation ngayon sa atin po kasi ganito. Marang ganito po, no? Pag huminto ako, okay, nagpahinga ako, guguho lahat. Ganun po yung feeling actually. Yun po yung parang feeling natin na mangyayari. Pero ang sabi po ni God, hindi. Iikot at iikot ang mundo kahit wala tayo. Kahit tumigil tayo saglit, kahit magpahinga tayo. Why? Kasi hindi naman po tayo yung sentro, kundi si God. Kaya nga po sabi sa Matthew chapter 6 verse 31 to 33, do not worry about all these things. Ang sabi niya, huwag kang mag-alala, but seek God first. Ang tanong ko sa iyo ngayon sa gabi na to, kapatid, mas tiwala ka ba sa sinasahod mo kaysa sa kayang i-provide ng Diyos sa iyo? Mas nagtitiwala ka ba sa effort mo kaysa sa biyaya ng Diyos sa iyo? Mas tiwala ka ba sa kaya mong gawin, sa plano mo, kaysa sa kayang gawin ng Diyos sa iyo?
Ang magpahinga po dahil sinabi ni Lord ay hindi ho katamaran. Ito po ay pagtitiwala sa kanyang karunungan. Ito ay pagtitiwala ng ating Diyos ay makapangyarihan na kahit tayo po ay magpahinga, ang Diyos ay patuloy na kikilos at kikilos, kapatid. So I challenge ang mga nagmi-minister, mga naglilingkod sa Panginoon. May mga moment na kailangan nating alam niyo yun, relax, di ba po? At makinig sa Panginoon. May mga moment, actually may mga times din talaga na ako, kahit mahal na mahal ko ang pagtuturo at ang pangangaral, may times din talaga na nilalayo ko yung sarili ko doon para ako naman yung makikinig. May mga moment na sa church, bibitawan ko rin yung camera, iba ang pakukuhanan, paggagamitin ko nun. Dahil may mga moment na gusto kong magpahinga doon. Hindi dahil napapagod ako or tinatamad ako. Kasi God honors resting. Para tayo po ay makapakinig, para po tayo ay masalo naman natin talaga ng buong buo kung ano yung para sa atin. Kung yung gustong igawin ng Panginoon sa atin. Ako po, mahilig po ako mag-basketball, mga kapatid. Ngayon na lang, hindi na lang dahil sa balikat ko. Pero naalala ko nung time po na sumasali ako ng liga sa trabaho. So, syempre, babad din tayo, naglalaro tayo lagi. May moment doon na naalala ko na crucial yung laro. So, maganda naman yung performance ko sa game. Pero pagdating ng third quarter, kalahati, nilabas ako. Di ba? Maraming player ayaw nun eh. Gusto babad lagi sa laro eh. Nilabas ako. So, naisip ko, bakit ako nilabas? Ang ganda-ganda ng performance ko. Ang ganda-ganda, may mga points akong na-contribute sa team. Maganda ang depensa and all. Pero alam mo, sabi sa akin ng coach namin, sabi niya, pahinga ka muna. Kailangan kita sa last quarter. Ibig sabihin, kapatid, may mga moments sa buhay natin na kailangan nating mag-rest. Nang sa ganon, ma-recharge tayo. Hindi dahil wala tayong kwenta. Hindi dahil nakakasawa na tayo. Hindi po yun. Kailangan mo magpahinga. Minsan kailangan mo bitawan yung ginagawa mo. Pagkatiwala mo sa iba. Why? Kasi gagamitin ka, Lord, at kakailanganin niya ang buong lakas mo, ang buong isip mo doon sa mas importanteng mga gawain. Minsan nauubos na tayo eh. Instead na bigyan tayo ni Lord, dalhin tayo ni Lord doon sa greater work or greater purpose. Dahil ayaw nating magpahinga, ubos tayo. Kaya pag dumating tayo doon, ubos tayo. Di natin kaya. No? Nauupos tayo. Kinakapos tayo. Kasi kailangan ho ng pahinga. Ang pagpapahinga ay preparasyon ng Diyos para sa susunod na level ng journey mo sa Kanya. So rest, kapatid. And our fifth point in this evening, the gospel in the Sabbath. Bakit pinagpala? Bakit blessed ang resting? Because in resting, makikita ho natin ang mabuting balita ng Panginoon. Nagsimula po tayo sa Genesis, sa rest. Magtatapos po ang buong Bible sa eternal rest. Sabi po sa Hebrews 4, there remains then a Sabbath rest for the people of God. Ang Sabbath o ang rest po ay dinisenyo po ng Panginoon ay laging tumutukoy at tumutumbok hindi sa something, kundi sa someone. And that is Jesus Christ. Dahil si Jesus lang po ang kayang magbigay ng totoong kapahingahan. Ang pinamatinding pagod ng tao ay hindi yung physical na pagod, kundi spiritual na pagod, kapatid. Pwede kang matulog ng 8 hours or higit pa. Pero pag gising mo, pagod ka pa rin. Bakit? Kasi hindi mo kayang idaan sa tulog yung bigat ng karumihan, yung bigat ng kahiyan, at yung bigat ng kasalanan. At tanging ang Panginoong Hesukristo lamang po ang kayang bumuhat ng lahat ng mga kabigatan po na yan sa buhay natin. Even yung kabigatan ng isip, ng problema, hindi natin kayang solusyonan. Only Jesus Christ. Ang Panginoon lang ang kayang bumuhat ng lahat ng yan. Minsan pagod na pagod ka na, no? Pagod na pagod ka sa pamilya mo, pagod ka na sa pag-aaral, sa trabaho, at sa maraming bagay. Why? Ba't ka napapagod? Kasi kinakaya mo mag-isa. You need to, minsan kailangan mong umatras, step back, pause, rest, at magtiwala ka na ang Panginoong Hesus ang kailangan mo at siya lang ang makakabuhat
ng bigat na pinipilit mong buhatin. Jesus finished the work of redemption. Sa cross, sinabi niya, it is finished. Same beautiful picture, kapatid. Sa creation, may tinapos ang Diyos. Sa redemption, may tinapos ang Panginoong Hesus. Hindi na tayo nagpapagal, hindi na tayo nag-e-effort, nagpapagod para tanggapin tayo ng Diyos. Ang kailangan lang natin ay ang manatili at mamahinga, maging payapa at magtiwala sa ginawa ng Panginoong Hesus at patuloy na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. So, to end this, ano ho ang takeaway natin at pwede natin gawin to apply all of this sa ating pong pang-araw-araw na buhay? Una, schedule rest. I-schedule mo muna yung kung kailan ka magpapahinga, kung kailan ka hihinto. Set a deadline, hanggang dito ka lang and then pahinga ka na. Bago mo punuin lahat yan ang gagawin mo. Huwag mong hintayin, kapatid, na ma-burnout ka. Planuhin mo ang Sabbath. Why? Plinano yan ng Diyos. Isinama niya yan sa kanyang schedule. Isama mo sa schedule mo ang pagpapahinga sa Panginoon. Ang pagpapahinga kasama ang Panginoon. Number 2, learn to say no. You know what? Every yes is a no to something else. Again, learn to say no. Huwag kang yes ng yes, kapatid. Huwag tayong yes ng yes. Mapapagod po, ubos ka. Tayo po ay limitadong mga tao. Napakaganda na tayo po ay yes, nakakatulong tayo, di ba? Pero again, katulad po na nabanggit natin kanina, you need to rest because God will use you for the next best. Pero kapag ikaw ay naubos, kapag wala ka ng pahinga at hindi mo pag yes ka ng yes, minsan, let me give you an example, no? May mga moment, oo tayo ng oo sa maraming bagay. Tapos, dahil oo tayo ng oo, namimiss natin yung opportunity sa mas importante. Kasi na-feel mo na yung schedule mo eh. Ay, may schedule ako sa ganito, punong-puno na. O yung buong araw ko, ito na yung naka-oo na ako sa ganito. Tapos may dumating na opportunity o may dumating na isang pagkakataon na mas magagamit tayo ni Lord na mas importante kaysa sa nauuhan natin. And that's why, learn to say no. It is not wrong to say no. Lalong-lalo na kung alam mong meron kang that i-prioritize. Merong pinagagawa sa Lord na mas importante. Again, every yes is a no to something else. Number 3, put your phone away. Anak ko, eto na po tayo. Madalas hindi ho trabaho ang nagdadala ng pagod, kundi yung cellphone o yung mga gadget natin. Meron pong pag-aaral na nagsasabi na yung madalas sa paggamit o pagtutok sa cellphone ay nagdadagdag po ng stress hormones. So every time, the more na nakatutok ako sa cellphone, mas lumalabas yung stress hormones, mas nai-stress daw po ang tao. At nababawasan daw po yung kanyang attention span. Kaya po maraming distracted. Maraming pong tao ngayon ang laging nga nakababad, di ba po, sa cellphone. At guilty po tayo lahat dyan. Actually, kahit naman din po ako. At nahihirapan po ang mga tao na ito na magkaroon ng totoong kapahingaan sa kanilang isipan. Nahihirapan magpahinga yung utak nila. Kaya kahit na gabing-gabi na gusto nang matulog, hindi ho makatulog. Why? Because of that. So the science backs it up, kapatid. So ang gusto ng Panginoon sa atin, minsan pitawan din yun. Magpahinga tayo doon. May mga, di ba po, may mga gumagawa social media fasting, di ba po ba? Technology fasting, cellphone fasting, yan. Number 4, spend slow time with God. Hindi yung tipong magde-devotion tayo, magbabasa tayo ng Bible, nagmamadali tayo, nagpe-pray tayo mabilisan, no. Slow reading, slow prayer. Actually, nakakamiss yung ganun lang eh. Banayad, dahan-dahan lang na panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. At may mga moment, we need to spend slow time, hindi fast time with the Lord eh. Tinuturo natin, spend time with God. But this time, slow time. Paghahalan natin. I-enjoy lang natin. Because rest is blessing. Because rest is what created by God to be holy. So, enjoyin po natin yung pagpapala ng pagpapahinga nang may oras tayo sa Panginoon. When we rest, sometimes we become silent, no? Or we can be silent. Nanahimik lang tayo, alalahanin lang natin yung ginawa ng Panginoon. Makinig lang tayo kung ano pa yung mga gagandang bagay na gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Rest, kapatid.
Slow time with God. Number 5 and the last, enjoy God's gift without guilt. Basa natin kanina, no? Nonsense daw po yung pagpapagal kung hindi mo naman na-enjoy yung binibigay ng Diyos sa'yo. Di ba po, maraming moments sa buhay natin, we work para humatanggap ang mga bagay. And then pag natanggap natin, hindi natin ma-enjoy kasi work pa rin tayo ng work. Di po ba? Enjoy mo, kapatid. Enjoy natin. Ano ba yung mga blessings na yon, yung mga gifts na yon? Una, family. Maraming tao, pag tinanong mo, bakit gawa ka ng gawa, sipag-sipag mo para sa pamilya? But sadly, wala nang oras sa pamilya. O, bakit ka nasa ministry? Para ma-win ko yung family. Pero wala ka rin talagang oras sa family. Dahil maybe punong-puno na rin yung schedule mo ng ministry. Di po ba? Pangalawa, food, pagkain. Simpleng bagay, pero most of the time, we take it for granted. Hindi natin na-enjoy yung pagkain. For so many reasons. Lalo yung mga nagmumukbang, di ba? Kain lang ng kain. Hindi naman nila na-enjoy. May mga tao rin naman na may pagkain, ang dami reklamo. Di ba po? Instead na magpasalamat at i-enjoy kung ano yung nandoon sa hapag, marami reklamo. But, again, kapatid, enjoy God's gift without guilt. Okay lang i-enjoyin lahat yan kung hindi tayo nagkakasala. Nature, yung mga pinupuntahan natin, pwedeng mag-enjoy dyan, kapatid. Hindi yung kung saan ka pupunta, dami rin natin reklamo, no? Friends are gift from God, no? Kung wala ka namang kaibigan, or kung meron kang kaibigan na isa, dalawa, treasure them, di ba? Enjoyin mo yung kanilang time, companionship, yung kanilang friendship, enjoy natin. Huwag nating awayin. Especially the people inside the church, ang mga churchmate. You know what? Hindi naman lahat talaga, no? Hindi lahat ay magiging ka-close mo. May tendency na hindi rin lahat makakasundo mo ng ugali o ng mindset. Pero the family of Christ, the family of God, the church is a gift. Enjoyin po natin sa kanila. Darating yung moment, una-unahan lang, kukunin tayo ng Panginoon, magkikita tayo sa langit. Might as well we enjoy our time here na magkakasama. May mga moment na magkikita-kita tayo, of course, every week or several times a week, magkikita-kita tayo sa gawain ng Panginoon. Kung di natin kayang kamayan, kung di natin kayang kamayan, at least ngitian. Kung di kayang ngitian, at least tanguan. Kung di natin maabot para kamayan, yakapin, di ba po? At least, mapakita natin na ina-acknowledge natin yung tao. Hindi yung parang wala tayong nakita, wala tayong napansin. Wag po nating maging kultura yon at wag nating ipakita sa lahat na isnabero at snabera ang mga anak ng Diyos. So sabihin mo nga dyan sa comment section, hindi ako isnabero. Hindi ako snub, hindi ako isnabera. Okay? So, nawa makita natin sa Sunday. So, ang lahat po ng ito na nabanggit natin na practical applications ay acts of worship. Lahat po ito ay pagsamba. Why? Because we honor the gift of rest. We honor God with resting. Dahil ito po ay banal. And so to end this, mga kapatid, I just want to share to you a story. Nung panahon ho ng Industrial Revolution era, marami hong factory workers yung nagtatrabaho o pinagtrabaho ng 14 to 16 hours every day. Imagine 14 to 16 hours. Akala ko kasi nung may-ari nung kumpanya o nung pabrika, the more na mas mahaba yung oras ng pagtatrabaho, the more na mas tataas yung kanilang productivity, yung kanilang output. Pero later on, napansin po ng mga researchers at saka ng mga employers na bumababa yung quality ng trabaho. Dahil sa 14 to 16 hours na araw-araw ng trabaho, bumaba yung quality instead na tumaas. Mas marami yung naaksidente at mas madalas nagkakasakit yung mga workers, yung mga gagawa. Nung magkaroon sila ng regular days of rest, o nagkaroon sila ng maayos na work and rest schedule, balanse, tumaas po yung productivity. Mas naging healthy yung mga tao. Kapatid, yung katawan ng tao may limitasyon. Hindi tayo ginawa para sa walang katapusang gawa, pagkilos, o pressure. Kung ang ating physical design ay nangangailangan ng kapahingahan, gaano pa kaya yung ating spiritual life? Alam na po yun ng Diyos mula pa nung umpisa. And so mga kapatid ko, o ikaw na nakikinig ngayon, sino ka man, ang pinakaunang regalo ng Diyos sa tao, sa'yo, ay hindi paggawa,
yun ay pagpapahinga. The first blessing is not productivity. It was God's presence. Ang pinakaunang banal na tinawag ng Diyos ay hindi lugar, kundi yung oras mo sa Kanya. Maybe today, God is not calling you to do more. Not to do more. Maybe God is inviting you right now to trust more, to slow down, to breathe, to take time to worship, to remember that you are not a machine. Hindi ang identity mo ay hindi yung productivity mo. Ang identity mo ay hindi yung achievement mo. Ikaw ay anak ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos ay marunong magpahinga sa piling po ng kanilang Ama. Kapatid, this may be a simple topic o series sa buong buwan ng July, but I do believe na merong paghahanda ang Panginoon sa mga taong ino-honor ang pagpapahinga, ang paglalaan ng oras sa Kanya, at ang paglalaan ng oras para i-recharge yung sarili. This is the biblical way of rest. So kung may natutunan po tayong lahat, inibita ko kayo ngayon na tayo po ay pipikit at dudulog sa Panginoon. Lord, our Father, we thank you, God, for creating a wonderful gift and giving us this wonderful gift of rest, God. Marami po sa amin, pagod yung utak, pagod na kakaisip, pagod na yung puso, Lord God, pagod na yung katawan. Marami sa amin, pagod na yung kaluluwa. Marami kaming hinahabol, marami kaming ina-achieve, marami kaming inaabot, marami kaming gustong gawin. Pero nakalimutan namin na may regalo ka ng kapahingahan. Marami sa amin, Lord, totoo lang, puyat na, pagod na. Lord, salamat dahil muli pinaalala mo sa amin na hindi masamang magpahinga. Hindi masamang huminto saglit para magpahinga. Hindi masama, Lord, na mag-recharge. Hindi masama, Panginoon. Patawarin mo po kami, Lord God, kung sa mga panahon na ayaw naming huminto, Lord. Dahil ang isip namin, God, nakasalalay sa amin ang buhay namin, nakasalalay sa amin yung mga bagay-bagay na pinagkatiwala mo sa amin. Patawarin mo po kami. Ngayon, Lord God, ipinagkakatiwala po namin sa iyo at naniniwala kami, whether we work, whether we rest, Lord God, at sa panahon, Panginoon, na kami po ay magpapahinga, naniniwala kami na ikaw ay patuloy na kumikilos at gumagawa, Lord, sa aming mga buhay. Hindi kami, kundi ikaw ang tunay na gumagawa, Panginoon. At ang tanging regalo mo sa amin, Lord God, ay ang magpahinga sa iyong presensya. Lord, malaan namin ang aming mga sarili. Sa panahon na aming pagpapahinga, mailaan namin ito sa iyo. Na makita namin at maisip namin, every time that we go to rest, we sleep, God, maalala namin napakalaking blessing, Panginoon. Napakalaking pagpapala po nito para sa amin. Marami pong salamat, O Lord God, at dalangin ko po na sa bawat isang napapagal at napapagod, masumpungan ka nga po nila, O Diyos. Ikaw na Diyos ng kapahingahan at bumubuhat ng kabigatan. At sa kabuang buwan ng Hulyo, dalangin po namin, as we go on this topic, on this series, mas lalo pa naming makita ang sarap, ang lakas, ang ganda, at ang lakas na ibinibigay ng Sabat at ng rest, Lord God. Muli, sa aming pong pagtatapos, kami po, Lord God, ay patuloy mo nga pong pakaingatan at sa aming pagpapahinga, pinagkakatiwala namin ng lubos, lahat sa iyo, ang aming sambahayan, ang aming church, Lord God, ang bawat isang nakikinig, Panginoon, 10 na aming mga mahal sa buhay, sa iyong mapagpalang kamay. Sumayo po ang kapurihan, ang kaluwalhatian, ang papurit pagsamba, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Santong Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat for joining us tonight at see you po sa ating Friday Prayer Works. For those who want to join ministry, especially worship team, pwede po kayo pumunta every Saturday po. Sabado ng hapon, nandun po tayo sa church. And this coming Sunday, mga kapatid, July, new series po ulit. Napakaganda ho ng ating ang pag-uusapan ho natin sa buwan ng July sa atin pong Sunday services. So, kita-kits po tayo lahat. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. God bless you all po.